chapter 23, verses 15 hanggang 56. Now there was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a member of the council, a good and righteous man, who had not consented to their decision and action, and was looking for the kingdom of God. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then he took it down and wrapped it in a linen shroud and laid him in a tomb cut in stone, where no one had ever yet been laid. It was the day of preparation, and the Sabbath was beginning. The women who had come with him from Galilee followed and saw the tomb and how his body was laid. Then they returned and prepared spices and ointments. On the Sabbath, they rested according to the commandments. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay ng Diyos. Let us come to the Lord once again po in prayer. Aming Amang Diyos, muli sa sandaling ito, sa aming pagdako sa iyong banal na salita, kami ay sumasamo sa iyong banal na Espiritu na samahan kami sa aming pag-aaral. At kayo, Panginoon, ang maitaas, mapupurihan sa lahat, Panginoon, na i-accomplish nyo sa kapahayagan ng iyong mga salita. Patuloy, O Diyos, ang dalangin ang mga salita, ang siyang patuloy na humubog sa aming mga pagkatao, sa aming mga puso, sa aming pananampalataya na lalo nyo pang paigtingin, Panginoon. Magresulta ito ng paglakad sa banalan ayon sa inyong ikakalugod at ikakalwalhati. Ito po ang panalangin sa tulong ng Ibang Espiritu sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo. Para sa konteksto po, hayaan nyo na basahin ko minsan pa yung sa Luke chapter 23, simula sa verse 44. Ito yung mensahe last week to Pastor Lawrence. Luke chapter 23, verses 44 hanggang verse 49. At ito po ang sinasabi. It was now about the 6th hour, and there was darkness over the whole land until the 9th hour, while the sunlight failed, and the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Now, when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, Certainly this man was innocent. And all the crowd that had assembled for the spectacle, when they saw what had taken place, returned home beating their breasts. And all his acquaintances and the women who had followed him from Galilee stood at a distance watching these things. Yung binasa ko po, ito yung eksena dun sa Golgotha na kung saan ang Panginoong Jesus, siya ay napako at siya ay namatay. So, imagine niyo yung picture, yung eksena, during that time, you can see, sabi doon, from 12 noon hanggang 3 o'clock, it was full darkness. So, madilim. So, titingnan mo kalangitan, madilim. And then, titingnan mo yung sa ground, dahil tinawag siyang place of skull, ibig sabihin yung mga kinukrucify doon, yung kanilang mga bones, yung kanilang mga skull, ay nandun lang, lying down sa ground. So, imagine na madilim, at yung lupa o yung ground, punong-puno ng mga kalansay, ng mga napako, prior, sa ating Panginoong Jesus. And then, yung mga tao, nag-alisan din sila, they were beating their breasts. At yung perhaps sa mga natira, binabanggit doon, yung mga women who were with Jesus Christ from Galilee. At wala doon yung kanyang mga alagad, except kay John de Belar, katabi,
ni Mary na kanyang na ina ng ating Panginoong Jesus, and some of the women na kasama niya from Galilee. So yun po yung eksena, and then ang ating Panginoong Jesus nandun sa gitna ng dalawang nakapako at siya ay walang buhay. So yun po yung eksena na makita natin sa yugtong ito. Umalis na ang lahat, pero may mga naiwan na mga kababaihan. At sa ating pagbasa, simula sa verse 50, sabi doon, "Now there was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a member of the council and a good and a righteous man." This is the first time na yung pangalan na to, yung character na to ay mag-a-appear dito sa Book of Luke. And ito rin yung time na kung saan, after nito, never na siyang mababanggit minsan pa sa scripture. Ito lang yung eksena na kung saan siya po ay binanggit. Pero, salamat sa Panginoon, through the Holy Spirit, may mga parallel passages, especially sa Mark, na kung saan binabanggit, even sa Matthew, na itong tao na to, siya ay isang mayaman and a secret follower of the Lord Jesus Christ. So makita natin, babalik tayo dun sa Mount Golgotha, makita natin doon ang ating Panginoong Jesus, habang siya ay nakabayubay doon sa krus, nung buhay pa siya, after niyang sabihin, "Father, into your hand I commit my spirit," then sabi doon sa Luke chapter 23 verse 46, he breathed his last. Ibig sabihin, even on his death, makita natin doon, he's in control kung kailan siya mamamatay. Yung dalawa katabi niya, kinakailangan pang baliin yung kanilang mga tuhod, dahil pag ikaw ay nakapako sa krus, you are crucified dito, at yung dalawang panga mo magkapatong, the only way para ka makahinga is ipupush mo yung paa mo. Ibig sabihin, there's additional pain, and then yung nakapako ka, kinakailangan mo i-push o ipupul mo. So, ibig sabihin, maharamdaman mo yung pain sa paa mo, maharamdaman mo yung pain dito sa iyong wrist para ka makahinga. So, for every breath, may kapalit na paghihirap. And usually, yung form ng crucifixion, yung mga nangamamatay doon, they lasted at least 2 days or 3 days na nakabayubay sila sa krus ng kung saan sila pinagpakuan. And usually, yung mga criminal na sentence na crucifixion, hindi sila tinatanggal doon para wag silang pamarisan. Kakainin sila ng vulture o yung mga kalansay ay maging skeleton until na mabagsak doon sa ground. Yun usually nangyayari sa kanila. But this scenario is because kinabukasan ay Passover na nangyayari once a year at ayaw nila na merong corpse na nakabayubay sa krus, dahil ay sa kautusan, that's a curse para sa kanila, or it will bring curse from God. Kinakailangan ma-expedite, mapabilis yung pagkamatay ng mga nakapako para bago mag 6 o'clock, kinakailangan silang may baba. Dahil pagdating ng 6 o'clock, ito ay start na ng Passover. So from 3 until 6, dapat maibaba yung katawan ng tatlo ito. So, mabilisan. So, nung yung mga Hudyo, nag-request sila na para ma-expedite kamatayan nila, kinakailangan bakliin yung mga tuhod ng mga nakapako. So, pumunta dun sa una, and then sa isang side, and then pagpunta nila sa Panginoong Jesus, nakita nila, yung mga soldier na to, biyasa sila kung patayin isang tao o buhay. Ito yung trabaho nila, mga berdugo yung mga to. Pagtingin sa Panginoong Jesus, patay na siya. And then, to confirm, siya ay sinibat din sa kanyang tagiliran. And sabi doon, blood and water ay bumuhos doon sa kanya, mula sa kanyang atay. Ano po yung point natin doon? So una, makita natin, dito po sa kamatayan ng Panginoong Jesus, makita natin, merong mga secret believer na lumabas through the death of the Lord Jesus Christ.
Sabi doon, si Joseph of Arimathea, pumunta siya kay Pilate to request for the body of the Lord Jesus Christ. At ito pong kamatayan, pagkalibing, at even pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ito ay isa dun sa masumpungan natin dun sa Christian Creed, sa Apostles' Creed. And even actually, binabanggit ito dun sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 hanggang verse 4. Pag titignan natin yung 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 5, I will read it briefly at nakita natin ano yung sinasabi ni Apostol Pablo when it comes dun sa, sabi na sa verse 3, "For I delivered to you as of first importance," ulit, "For I delivered to you as of first importance what I also received." Number 1, sabi niya, what I received, number 1, that Christ died for our sins. Hindi lamang po, hindi po sinabi na that Christ died, period. Hindi po. Christ died for our sins. So yun yung unang creed. And then sabi niya, in accordance with the scripture. Pag pinagsama mo yun, that Christ died not as a tragedy, not as a victim, but Christ died to save us from our sins as prophesied and as planned in eternity by God Himself. So yung trahedya doon sa Golgotha, hindi po ito trahedya ng kamatayan ng Panginoong Hesus. On the contrary, trahedya ito dun sa mga unbeliever, those who rejected, and those who participated dun sa crucifixion ng ating Panginoong Hesus. Hindi ang Panginoong Hesus ang biktima. Bagkus, yung mga tragedy of tragedies ay yung mga kasangkot dun sa kamatayan ng Panginoong Hesus. And as sabi niya, verse 4, doon sa same chapter ng 1 Corinthians chapter 15, that only He died, that He was buried. So sabi doon, He died, He was buried, and that He was raised on the third day. So ito po yung sinasabi na kung saan ang Panginoong Hesus, hindi lamang siya nabuhay na banal, hindi lamang siya namatay, bago siya ay inilibing at siya ay nabuhay na maguli after ng 3 araw. Ito po ay kinonfirma ng mga soldier. Pagbabasahin natin John chapter 19 verse 31 hanggang 33, nung pumunta si Joseph of Arimathea kay Pilate, nagtataka si Pilate, ba't ang bilis namatay ng Panginoong Hesus? Same mabasa natin sa Mark chapter 15 verse 44 hanggang 45. Sabi ni Pilate, ba't ang bilis naman namatay? Yung dalawa buhay pa, pero siya, bakit patay na kaagad? Kasi hindi niya bibigay kay Joseph of Arimathea kung buhay pa siya. Kinakailangan silang mamatay. Dahil yun yung punishment sa kanila. So makita natin dito mga kapatid, at gusto kong i-stress sa atin na ang Panginoong Hesus, siya ay namatay. At siya ay nilibing. At ano po yung mahalaga doon sa gusto kong sabihin na yon? Sa ating pong paghaharal sa hapon na ito, gusto kong makita natin yung 3 C. Yung unang C, yung creed. Creed. Ano ba yung creed? Doctrines. Ito yung what we believe. And then, base sa creed na yon, mag-jump tayo dun sa pangalawang C, yung courage. And then, yung pangatlong C, yung sa compassion. So, tingnan natin yung unang C, yung sa creed. Yung kamatayan ng Panginoon na binabanggit mo dito, makita natin yung heart ng Christian faith na ang ating Panginoong Hesus, siya ay tunay na namatay. Yung Bible, lagi na sinasabi, babalik ka sa Genesis chapter 3, na yung kabayaran ng kasalanan ni Eva at ni Adan ay kamatayan. Inuulit po yun sa Romans chapter 3, verse 23. The way all have sinned and fall short of the glory of God. And pagdating sa 6:23 ng same chapter ng same book ng Romans, yung kabayaran
ng kasalanan ay kamatayan. Pero alam nating lahat, hindi lamang si Pilate na nagsabi, hindi lamang si Herodes na nagsabi, hindi lamang yung centurion na nagsabi na ang Panginoong Jesus ay inosente at walang kasalanan. Then, what for yung kanyang kamatayan? Kung yung Bible maliwanag na sinasabi na ang kamatayan ay kabayaran para sa kasalanan, what for na siya ay namatay? Kung wala pala siyang kasalanan. Muli po, kung ang Panginoong Jesus ay walang kasalanan at sinasabi ng Biblia na ang kamatayan ay para sa kabayaran ng kasalanan, what for na namatay ang ating Panginoong Jesus? At yan po yung sasabi natin sa ating Christian faith, yung binanggit ko kanina, binabanggit ng 1 Corinthians chapter 15 verse 3, that Christ died for our sin. Namatay po siya para sa ating kasalanan. Hindi para sa kanyang kasalanan. Kasi wala siyang kasalanan. Yun po yung sinasabi din, babasahin natin yung sa Isaiah chapter 53, na kung saan makita po natin, tayo na mga tao, meron tayo lahat na common denominator. Yung common denominator ng ating mga tao, maliban sa tayo makasalanan, tayo, as a consequence ng kasalanan, tayo ay namamatay. Whenever na may nakita kayo mga procession ng funeral, may nakaburol, you can look back sa Bible and say, God, you are so faithful. Your word is truly faithful. Kasi sinabi ng Diyos, pag ginawa mo yan, magkakasala ka at ikaw ay mamamatay. And whenever na may mga nakikita tayo na mamatay, it's just a testament na ang Diyos nga ay tunay, seryoso siya sa kanyang mga salita. Sinabi niya, pag nagkasala ka, mamamatay ka, at pag may namamatay, ito ay pagpapatotoo na tunay nga, seryoso ang Diyos sa kanyang mga salita. Tapat siya sa kanyang mga salita. And yung sinasabi ko kaninang creed, makita natin, dun sa kamatayan ng Panginoon, makikita natin yung tatlong pananampalataya o pinapaniwalaan nating mga Kristiyano. Una, yung incarnation. Ano ba yung incarnation? That Jesus Christ is the second person of the triune God, and because He is God, He cannot die. Dahil hindi mo pwedeng patayin ng Diyos, dahil ang Diyos ay eternal. Hindi siya pwedeng mamatay. Pero, yung second person of triune God in the humanity of Christ, dahil nagkatawang tao siya, at sabi ko nga kanina, yung tao, hindi siya mamatay. At dahil siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay doon sa krus. So yung incarnation ay isa po sa napakalaga na paniniwala natin bilang mga Kristiyano, dahil ang Panginoong Jesus, siya ay nagkatawang tao, para maging posible sa kanya yung kamatayan. Bakit po mahalaga na siya ay mamatay? Bakit mahalaga na siya ay magkatawang tao? Mahalaga po ito para sa pangalawang doktrina ng atonement. Sabi ko nga, dahil sa bawat isa atin nagkasala at dahil sa ating kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, we need to die to pay for the consequences and penalty ng ating kasalanan. At kung tayo magbabayad ng ating kasalanan, the only way na tayo ay mapupunta dun sa tiyak na kapamakan, dun sa kaparusahan, dahil kaparusahan yung kabayaran ng ating kasalanan. So, someone has to die on our behalf para matubos tayo dun sa requirement ng law na pagbayaran yung ating kasalanan. At ang Panginoong Jesus po yung umako ng kaparusahan na para sa atin. So yun po yung una, yung incarnation, yung atonement, and then makita natin next week, Lord willing, next week may guest preacher po tayo, Joshua 1:8, di ba? Yung preaching next week. But after that, babalik tayo sa Luke chapter 24, start ng resurrection na pag-aaral. So yun yung pangatlo na makita natin dito na mahalaga sa kamatayan ng Panginoon Jesus. Kung hindi siya namatay, hindi siya ililibing.
At kung di siya living, walang resurrection. Dahil paano mag-resurrect yung isang buhay? Get po natin? And sabi ni Pablo, if there is no resurrection from the dead, let us eat, drink, be merry, for tomorrow we die. And if Christ did not die, we are still in our sin. At kung tayo ay nandun pa rin tayo sa kasalanan, then there is no hope para sa atin. Ang tanging pwede lang natin magawa, i-enjoy yung buhay na to. Magpakasasa tayo, magpakaligaya. Kung yun nga ba ang tunay na inaalok ng mundong ito, matawag natin na kaligayahan, yun lang ang pag-asa natin kung walang pagkabuhay na maguli. At kung ang Panginoon Jesus ay hindi siya nabuhay na maguli. So yun po yung unang mark natin na C doon sa kamatayan ng Panginoon Jesus. So na siya ay namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At doon sa kanyang muling pagkabuhay, kasama niya nagkaroon ng pag-asa yung mga nanampalataya sa kanya. Let me read yung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Ano po yung implication ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon Jesus? 2 Corinthians chapter 5 verse 15. At ito po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. And He, referring to Christ, and He died for all. Pero yung all, i-qualify niya, sino ba yung all? For all that those who live might no longer live for themselves, but for Him who died who for their sake died and was raised. Ano po sinasabi dito? Sabi niya, He died for all that those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. Ano po sinasabi dito? Ito exactly sinasabi dito sa lagi favorite verse ni Brother Vic. Ay? Ba't ba ni Kuya Vic yun? Diba? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Ano pa yung point dito? Meron isang kanta na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Ano po yung point dito? Dati, nung tayo wala kay Kristo, we are selfish. Nabubuhay tayo para sa ating sarili lang. And actually, takot tayo sa kamatayan. Because we were enemies with God. But then when we were reconciled to God, kagaya sa binasa kanina, sa Romans chapter 5, we were reconciled to God through the death of Christ. Pero sino yung mga sinasabi doon? Those who believe doon sa accomplished and finished work of Christ. At sino yung mga yun? Yung mga kinilala nila na sa kanilang sarili, wala silang magagawa. Hindi nila kayang iligtas yung kanilang sarili. So bahalik, kailangan nila someone na walang kasalanan na magbabayad para sa kanilang kasalanan. Yun po yung mga binabanggit ko doon. And tingnan natin yung pangalawang C na makita natin dito, yung courage. So makita natin, babalik tayo sa Luke chapter 23. Sabi doon, there was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea, a member of the council. Joseph po ay counselor. Siya ay member ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin, ito ay binubuo ng 70 plus 1. 70 plus 1 yung high priest. Yung 70 na ito yung mga elite of the elite. Ito yung mga powerful na mga personalities sa bayan ng Israel. Powerful, ibig sabihin, hindi ka mag-isama sa 70 unless na ikaw ay merong sinasabi sa lipunan. Ibig sabihin, si Joseph na binabanggit dito, member of the Sanhedrin, siya po ay may posisyon sa lipunan. Ang sabi nga sa ibang parallel passage, siya ay mayaman. Pero, tingnan natin, ano yung qualification na binigay sa kanya ng Holy Spirit through the pen ni Luke? Sabi doon, a good and righteous man.
Just like Job, there was a man in the land of Uz whose name is Job, blameless, upright, and turning away from evil. So itong tao na to, sinasabi ng Scripture to the Holy Spirit na siya ay, sabi doon, he was a good man, a good and righteous man. Pero sinasabi din, actually, sa John chapter 19 verse 38, sabi doon, he was a secret follower of the Lord Jesus Christ for he feared the Jews. Tandaan po natin, during this, merong isang yugto na ang Panginoon Jesus ay meron siyang pinagaling na bulag from pagkabata. And then nung siya ay nakakita, tinanong siya, sabi niya, sinabi ko na sa inyo, ilang ulit ko na sinabi na si Jesus Christ ang nagpagaling sa akin. Hindi sila pa rin maniwala, pinatawag yung ina, yung nana, yung tatay. Sabi niya, anak mo ba talaga to? Siya nga ba talaga anak mo? Bakit siya gumaling? Paano siya gumaling? At tugon na kanyang mga magulang. May tamang edad na siya, tanongin niyo siya, at siya yung magsasabi. And then nakarugtong doon, for they fear the Jews. Ayaw nilang magsalita kung paano siya gumaling yung kanyang anak, bakit natatakot sila sa mga Hudyo, at pagka sila ay kumontra doon sa Jewish leaders, ano po mangyayari sa kanila? Sila po ay ma-ostracize. Sila ay matatanggal doon sa religious life ng Israel. Sila ay ma-unsinagogue o sila ay ma-excommunicate. Cut off sila sa religious life ng Israel, sa social life ng Israel. Sila ay ostracized. Ibig sabihin, sila ay tinuturing na hindi kabilang sa bayan Israel. Yun perhaps yung isa sa kinakatakutan ni Joseph of Arimathea na sinasabi ni John, for he feared the Jews. Nakakita natin dito, siya ay powerful, wealthy, and yet, nakita natin, meron din siyang fear. Meron siyang takot din sa kanyang fellow na mga religious leader sa bayan Israel. But then, nakita natin, there was a time na even kung paano nung nakapako ang Panginoong Jesus doon sa krus, merong isa sa kanan, sabi ni Pastor Dong, ang pangalan niya ay Desma. Yung isa ay Hestas. Diba? Yung nasa kanan, sabi niya, pareho silang, they were both ridiculing yung ating Panginoong Jesus. Ang dami mong pinagaling, di ba? Tulungan mo yung sarili at iligtas mo kami. So, pareho silang tinutuya ang Panginoong Jesus. Then, all of a sudden, nung sabi ng nakapako, sabi ng ang Panginoong Jesus, sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Hindi patungkol sa kanila, though perhaps kasama sila, bago sa mga tao na nandun. And suddenly, there was a turn. Sabi na sa kanan, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Pareho tayo na guilty and deserving yung punishment na tayo nakapako. Pero ito, wala siyang ginawang kasalanan. And then, sabi niya, remember me when you are in your kingdom. Sabi ng Panginoon Jesus, today you will be with me in paradise. Makita natin doon, ang Panginoon Jesus, mamamatay na nga lang siya, naghihirap sa krus, and yet is still saving yung taong walang kapag-pag-asa, nakapakot sa krus. Hindi niya sinabi na, o sige, pag bumaba ka dyan, gumawa ka ng mabuti, mag-sorry ka sa mga gagawan mo ng kasalanan, then perhaps maligtas ka. Hindi po ginawa, hindi po sinabi ganoon sa Panginoon Jesus. Siya po ay isang simbolo na isang tao na hopeless. And yet in Christ, there is 100% hope. At siya po ay ligtas ng on the spot, sabi niya, today, hindi niya sinabing, after 100 years, na ikaw ay nasa purgatorio, napurga ka na, then you will be with me in paradise. No, today, you will be with me in paradise. Very sad. Maraming mga tao, sasabihin nila na, hindi, lilinisin ko muna yung sarili ko. Hindi, gagawin ko muna to. Pag ready na ako, tsaka ako lalapit sa Panginoong Jesus.
ang Panginoon Jesus, He welcomes even yung sabi nga, mamatay na siya, lumapit sa Panginoon Jesus, siya ay niligtas ng Panginoon Jesus. Then what are we? So sabi natin na, ipipix ko muna yung buhay ko at saka lalapit sa Panginoon Jesus. As if it depends on us na ayusin natin yung ating mga buhay. Yes, we are responsible, but we cannot do it sa ating sarili. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung paano yung leopard, di niya kayang yung kanyang spot, natanggalin, kung paano yung Ethiopian, di niya kayang paputiin yung kanyang balat. So are we, sabi niya, na mga accustomed to do sin. Hindi natin kayang pabanalin yung ating mga sarili. Gagawa tayo ng New Year's resolution, but even yung mga New Year's resolution natin are mostly self-centered, are mostly self-exalting. They are not even glorifying sa Panginoon. And oftentimes, they are full of self, sabi mga kanina. Gagawin ko to para, eto sabihin ng mga tao, para lagi about sa ating sarili. So ano po yung pinapoint natin ito? Makita natin si Joseph, though he was afraid, sabi doon, sa mga Hudyo, but then, nung nakapako ang ating pang sa krus, makita natin doon, perhaps, parang yung mga kababaihan, they were lingering doon, habang wala yung mga matatapang, Lord, I will die for you. Di ba? Sino yung nagsabi na yun? Di ba? Panginoon, itatatwa ka ng lahat. Pero ako, Lord, hindi kita itatatwa. Ang pakatapang niya, di ba? Sabi ng Panginoon Jesus, bago tumilaw kang manok, 3 beses, mo ko, i-deny. Sabi niya, never. Pero, nung nakapako sa krus ang Panginoon, wala sila. Diba? Wala sila lahat. Except si John, di ba? Pero, makita natin dito, it seems na sa divine providence, nung wala na yung mga mighty men na kasama ng Panginoon Jesus for 3 years, yung mga secret disciples, they began to enter the scene. At binabanggit actually, hindi lamang si Joseph of Arimathea yung nagpakita. Sabi sa John chapter 19, kung titignan natin, simula sa verse 39, meron pang isa na sumama sa kanya. John chapter 19, verse 39, I will read from verse 38. After these things, Joseph of Arimathea, parallel passage po ito, John chapter 20, verse 38. After these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him permission, so he came and took his body. Verse 39, Nicodemus, kailan natin unang narinig yung word na, yung pangalang Nicodemus? John chapter 3. So Nicodemus, who had earlier come to Jesus by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds in weight. So they took the body of Jesus and bound it in a linen cloth with the spices, as is the burial custom of the Jews. Ato po natin dito, sabi nga kanina, yung grace ng Panginoong Jesus, even sa kanyang kamatayan, is in charge, even saving yung mga tao na secretly nanampalataya sa Kanya, that they would come to the light. Perhaps, tragedy of tragedy, sabi nga kanina, yung hindi ko alam kung naranasan na ninyo na sising-sisi kayo na sana ginawa ko nung buhay pa si lola, si lolo, si tatay. Kaya lang, patay na. Kaya gusto mong sabihin sa kanya na mahal na mahal kita. Magsisigaw ka doon sa libingan niya. He will not hear you. But how you wish na sana nung buhay sila, nasabi nyo na you have expressed yung pag-ibig nyo sa kanila, na mahal nyo sila, napadama nyo sa kanila. But it was too late. Hindi na ka maririnig. And perhaps,
Doon sa dalawang alagad na to, secretly, ang Panginoon patay na, but God can still hear them. Yung katawan ng Panginoon ay patay na, but yung kanyang spirit was been given to God the Father, still in control, in charge. Doon sa kung ano mangyari, di lamang sa kanyang corpse, but even sa kanyang mga secret disciples. Makita natin yung grace ng Panginoon. At the same time, makita natin yung courage ng mga tao, once upon a time, because of the fear sa kanyang mga fellow religious leader. Si Nicodemus is din siya, diba? Are you not the teacher in Israel? Sabi ng Panginoon, diba? Ibig sabihin siya ay rabbi. Di ko alam kung magkakilala sila ni Joseph. But then, when it is, they came out from the shadow in times na kailangan ng someone. Tanda natin, sabi ko kanina, usually yung mga nakakrucify, they will be left hanging doon. But since kinakailangan sila tanggalin because Passover, pag na 6 o'clock, perhaps sila idadump doon sa tambakan ng mga mamatay na walang kumukuha. Tanda natin, ang Panginoon Jesus, wala siyang pag-aari. Diba? Ano siya ay buhay. Yung perhaps meron siyang tahanan dun sa Nazareth, sa Galilee. Pero sa Jerusalem, wala po siya. Sabi niya, kaya sabi niya, di ba? Yung anak ng tao, hindi wala siyang mapaghimlayan ng kanyang ulo. At kinakailangan ilibing siya doon sa libingan na hindi niya pag-aari. Point is, yung dalawang tao na to, providentially, yung kanilang ginawa, hindi nila perhaps alam na ginagamit ng Diyos, yung kanilang voluntarily exposing themselves na maging pwede silang after nito, sila ay persecute ng kanilang mga fellow Jews, ng kanilang mga fellow na mga religious leaders. And yet, still, they chose na openly, publicly, ipakita nila yung kanilang allegiance dun sa ating Panginoon Jesus. Tanda natin, by this time, na pumunta sila kay Pilate. Sabi doon, imagine nyo si Pilate, perhaps sawang-sawa na doon sa Jesus na eksena. Ilang beses niyang, dalhin niyo siya kay Herodes, let Herod mag-deal sa kanya. Yung usapan nyo ay patungkol sa reliyon, ayusin yung sarili nyo. Walang kasalanan yung tao na to. Gusto niyang palayain. He cannot get rid of Christ. And then nung patay na siya, perhaps wala na, nagugas na siya ng kamay, and then all of a sudden, merong mag-aapil sa kanya, gusto ko yung katawan ni Jesus Christ. Pwedeng si Joseph, pwedeng maging pag-initan siya even ni Pilate in asking for the body of Christ. Pero, para sa kanya yun. Pumunta siya kay Pilate asking for the body of Christ. At even sabi doon, bago yun, di ba, merong pumunta kay Pilate din asking na baliin yung mga tuhod ng mga nakapako doon sa krus. Perhaps nagkita sila doon ng mga delegates ng Sanhedrin at saka si Joseph, and maire-report na si Joseph, yung kasama nating isa, balimbing. And then, makita nyo yung persecution na mangyari, hindi lang sa kanya, bago sa kanyang buong pamilya. And yet, wala po sa kanya yung consequence na yun for the cause of Christ. Para mabigyan ng proper na burial ang Panginoon Jesus. Proper na paglibing sa ating Panginoon Jesus. It was prophesied na yung sabi sa Isaiah chapter 53 na yung libingan o siya ay binilang sa mga kriminal na supposed to be libingan niya sa mga kasama sa mga kriminal na tinatapon lang. And yet, sabi doon, it was prophesied, and yet his grave was with the rich. Paano nangyari yun? Wala siyang follower na mayaman. Sino bang mayaman ng follower? Perhaps si Zacchaeus, di ba? Zacchaeus ay mayaman siya, di ba? Pero, natin, yung least expected
in times of need, sila yung nag-surface na ipakita yung kanilang courage para mag-stand para sa Panginoon Jesus. Sometimes po, and oftentimes, in standing for Christ, we will be ridiculed by our peers. Yung mga kasama natin, ridicule tayo. Pa-church ka pa. Ngayon bala, alive ka na. Diba? Ano yung, saan yung pinantahan mo? Born again. Born again, di ba? Yung mga alive yan, mga Bible, di ba? Yung hindi makagawa ng kasalanan. Yung puro Bible lang, puro Christ, praise the Lord, amen. Yung mga mabubuting tao yung mga yan, di ba? And sometimes, because we want to please the world, sabi ko lagi, yung mundong ito, gusto po tayong ihulma, gusto tayong i-squeeze doon sa kanyang kultura. Kung ano yung uso, yun ang gusto ng mundo na ito. I-forma tayo doon. And oftentimes, contrary yun sa nais ng Panginoon. Sabi ko lagi, yung mundo ito, standard niya, ginagawa ng lahat, so that's the norm. Ginagawa ng lahat, pag di mo ginagawa, ibig sabihin, killjoy ka. Ibig sabihin, ostracize ka. Ibig sabihin, hindi ka in. Ginagawa ng lahat, dapat gawin mo rin. At pag may mga kaibigan ka, and then nag-start ka na, eto dati ginagawa nyo, di ba? 6 days ka na nagtatrabaho, pagod-pagod, tapos mag-church ka pa, aga-aga, then haba ng preaching, 2 oras, di ba? Daming points, may women, may veil, di ba? Tapos ang init-init pa, ang sarap na kaiga, manunod ka ng Korean novela, di ba? Manunod ka ng kung ano pa man. K-pop. So, isa yun po sa mapupuna ng mga kasama natin sa kwarto, kasama natin sa trabaho. Pumunta ka doon. Dahil kang babantayan ka nila, nag-church ka na na, titingnan ko nga kung magtatagal ka. Tapos siyayain ka nila. Ay, eto nagluto ko ng nagluto nila na pulutan, di ba? Sabi nila na, as may kabayo, sabi nila. May sipa, may kabayo. And then, ikaw, dahil sa ayaw mong maging kakaiba sa kanila, and, okay, isa lang. Tapos, okay, binigyan ka ng isa, tapos, hindi ka na binibigyan kasi sabi isa lang. Tapos sabi nila, dami nakikot, isa pa! Sabi mo, di ba? Ikaw na nga nag-iingi ng isa. Kasi nabitin ka, di ba? Bakit? Kasi pumayag ka dun sa unang isa. Di ba? Pero kung una pa lang sinabi mo, hindi na ako nagaan dyan. Graduate na ako dyan. Tagal na akong graduate dyan. Kagagraduate ko lang dyan. Point ko po, in standing for the truth, in standing para dun sa nais ng Panginoon, oftentimes, we will really offend people. Not dun sa mga sasabihin natin, pero yung mismong buhay natin, magiging offensive po sa kanila. Kahit wala kang sabihin, yung the way ka mabuhay, yung the way ka kumilos, offensive na po sa kanila. They cannot stand it. Bakit po? Kasi, pag titingnan ng buhay nila, nasa salamin nila, parang salamin. Bakit ikaw? Ganyan ka na mabuhay. Bakit ako? Hindi ko kaya. And akala nila, dahil sarili natin kakayahan, hindi nila alam, the reason behind is yung Panginoong Jesus na sa tulong ng Banal na Espiritu, kumikil sa ating buhay. Tingnan niyo po yung tao na to, si Nicodemus, si Joseph of Arimathea. Sabi ko kanina, they have power. They have the position. They have the pera. Di ba? 3 P. They have the pera. Pero, bakit 3 P na yun? Takot pa rin po sila sa kanilang mga fellow, mga Jews. May kapangyarihan na yung mga yun. May posisyon. Pero takot pa rin sila. Ibig sabihin po, hindi yung pera, kapangyarihan, yung kakayahan,
yung magtutulak sa atin para magkaroon tayo ng courage to stand for Christ. Tanging magtutulak sa atin to stand for Christ ay yung pananampalataya sa Kanyang, sa ating Panginoon. Hindi po yung pera, hindi yung kayamanan. And even, nakita natin dito, yung dalawa na to, sabi ko nga kanina, perhaps, pwede mo sabihin na, natin, by the way, marami sa mga kasama nila, ni ayaw pumunta kasi magpa-pass over na, bawal humawak ng corpse ng patay. Kasi pagka humawak ka sa corpse, o pumunta ka sa tahanan ng isang hentil, ikaw ay magiging defiled. And because being defiled, hindi ka pwedeng mag-participate ng Passover. Passover, ito ay hinintay nila once a year. They were so excited once a year. And then, yung dalawa na to, si Joseph, si Nicodemus, wala sa kanila na wag sila mag-participate ng Passover just to behold yung bangkay ng Panginoon Jesus. Hawak nila yung bangkay ng Panginoon Jesus. Hawak nila yung katawan ng Panginoon Jesus to give Him a proper respect, proper burial. Ngayon po mga kapatid, yung katawan ng Panginoon Jesus ay nasa langit na. Hindi natin mahawakan. Pero nag-iwan siya sa lupa ng representation ng kanyang katawan. Yung kanyang church. The body of Christ on earth is the church. And oftentimes, marami pong mga secret believer na by God's grace, ay through these passages, ay challenge sila na they could come out and not to remain in the shadow, in the secret ng mga believer. Pero posible lamang po yun kung maunawaan natin, sabi ko nga kanina, yung creed. Ano yung creed na sinasabi ko kanina? Yung doctrine na ang Panginoong Jesus siya ay nagkatawang tao, bagamat siya ay Diyos, para sa ating atonement, para maligtas tayo sa ating kasalanan. Nung siya ay muling nabuhay, ito ay nagsabi na yung takot natin dati sa kamatayan, because we were alienated from the commonwealth of God, now tayo ay na-reconciled na. And ano yung sabi ng Panginoon Jesus? Bakit mo kakatakutan yung kayang patayin yung physical na katawan, pero after that, wala na silang kakayahan over your soul. Pero katakutan mo, sabi niya, yung after niyang patayin yung katawan mo, meron pa siyang kakayahan na itapon ka dun sa lake of fire. Sabi niya, fear Him. And who's that? God. Diba? So mga kapatid, kung kayo po, up till this very moment, yung inyong Christianity ay secret, I pray na yung Banal Espiritu kumilos sa ating mga puso, magkaroon tayo ng courage to show up at sabihin natin, yes, I am coming out for Christ. Maraming mga tao, they are professing to be Christian, ayaw nila magpabaptize. For so many reasons, bakit ayaw magpabaptize? Una, yun nga, fear of, nabaptize ka na tapos ganyan pa rin ginagawa mo. Yun ang sasabihin ng mga tao. And that is good. That is good na marinig mo yun. Kung may ginagawa ka, and yet sabihin ka ng mga tao, di ba nagpabaptize ka na, bakit mo pa ginagawa yan? That is good. Kesa na, nagpabaptize ka, pero walang pakialam mga tao sa'yo, ibig sabihin, yung mga tao sa'yo, hindi ka namahal. Wala silang pakialam kahit anong gawin mo sa katawan mo. So mga kapatid, sometimes natatakot tayo dahil ayaw nating masabihan na nabaptize ka na tapos ganyan pa rin ang iyong ginagawa. And kung ayaw natin mag-baptize, why not? Bakit po ayaw natin? Bakit ayaw natin na yung mga tao ay tingnan yung ating mga buhay? Marami po sa atin na baptize, and yet yung mga buhay natin, hindi mga perfecto. Oftentimes, we stumble in many ways. Dahil di ibig sabihin na pag nag-Kristyano ka, nabautismuhan ka, na magiging perfecto ang buhay mo. But then there's accountability sa iyong sarili na mabuhay ka in line sa profession mo.
At merong accountability yung mga taong nag-witness ng newness of life mo. Na lagi magpapaalala sa iyo lovingly, Brad, sis, parang hindi yan yung nais ng Panginoon para sa iyo. And that is love. Kesa yung, naalala ko, may problema, iniwan ng boyfriend. Kasi of course, nalaman ng boyfriend na may asawa pala sa Pilipinas. Tapos sabi ng boyfriend niya, pareho pala tayo, sabi niya. May asawa din ako sa Pakistan, sabi niya. Hindi ako Pakistan, o Bangladesh ata. Pero isa Egyptian eh. Sabi niya is, pareho pala tayo. Kasi ganun na nga ako, maghanap pa ako nang may asawa. Hindi, gusto ko yung walang summit sa Pilipinas. And then, so, nag-ias na kami kabarkada kasi broken hearted. Sabi niya, inom tayo. Kasi broken hearted ako. So, sabi ng mga kasama niya, mga barkada niya sa, iinom mo lang yan. Bukas pag-gising mo, wala na yan. Pagkagising niya, sakit ng ulo niya. Nadagdagan pa. And sabi na uli naman kay kaibigan niya, kasi kulang ininom natin. Inom pa tayo ngayon. Extended. Isang linggo uminom. Tapos after 7 days, sabi niya, sakit ng ulo ko. Masakit pa rin, sabi na kasi dami ko ng utang, sabi niya. Utang, kakapakainom. Diba? Bakit? Point ko po, mga kapatid, sometimes tragedies, we are trying to resolve yung mga problema natin with another problem. Problema, tinabunan mo ng problema. At the end, problemang patong-patong, hindi na tayo makaahon dahil sa ating mga kagagawa. Instead of, naalala niyo yung ginawa ni Eva at ni Adan? Ano sabi ni Adan? Diba? Yung Panginoon Sus, sabi doon, naglalakad siya doon sa cool of the day, doon sa garden. Nagtago si Adan, di ba? Ano sabi ni Adan? Sabi ng Panginoon, nasaan ka, Adan? Nandito po ako nagtatago kasi narinig ko yung yapak niyo. Natakot ako. Bakit ka nagtatago? Kasi hubot-ubad po kami. So nagsabing hubot-ubad ka. Kumain ka ba doon sa pinagbabawal? Kasi yung binigay mong babae sa akin, binigyan na ako. So unang sabi niya is, kasi kasalanan mo, binigyan mo ako ng babae sa buhay. Tapos, sabi naman ng Diyos kay Eva, o babae, anong ginawa mo? Kasi yung serpent na ginawa mo. Sabi ng serpent, anong ginawa mo? Sabi ng serpent. Point ko po is, kung si Adan, doon pa lang, sabi niya, Lord, I'm sorry. Forgive me. Hindi na kailangan magsisihan. Same, ginawa po ni David. Nung nalaman niya nagkasala siya, instead na dapat, umako siya sa kanyang kasalanan, hindi niya pinamassacre o pinamurder si Uriah. Patong-patong, pinagtakpan niya lahat. Nangyari is, natabunan po siya, but by God's grace, binahon po siya ng Diyos doon sa kanyang mga kabaran. Sometimes sa ating mga buhay, marami po tayong mga kabaran. And the grace of God is, nandito po kayo ngayon. Nandito tayo ngayon. Ibig sabihin po, God, yung trabaho ng Diyos sa inyong mga buhay ay mas nananaig kesa dun sa ginagawa ng kadiliman na gusto niyang magkulong kayo sa kwarto niya at patuloy na mabuhay malayo dun sa nais ng Diyos para sa inyong buhay. But then is, what are you going to do dito po? Mananatili po ba tayo na nagtatago or lalantad tayo at haharap tayo sa Diyos kagaya ng ginawa ng mga alagad ng Panginoon na to, ng mga secretly follower until lumantad po sila sa kabila ng mga possibility na sila ay persecute. And then after natin, yung after ng creed, yung courage, after natin yung compassion. Sabi po, then they took down and wrapped it in a linen shroud, yung katawan ng Panginoon Jesus. So ito ay si Joseph of Arimathea, tsaka si Nicodemus, and laid him in a tomb cut in stone where no one had ever yet been laid. It was the day of preparation, sabi niya. And the Sabbath was beginning. Sabi mo kanina,
yung Sabbath mag-start ng 6 o'clock ng ating gabi o ng gabi. So 3 to 6, kinakailangan nilang tanggalin sa pako o sa krus yung Panginoong Jesus, dalhin dun sa libingan, and then gawin yung mga preparation, and babalot siya sa linen cloth after nang lagyan ng mga spices o yung para sa hindi siya mangamoy pag siya ay nilibing. So lahat ng to ay ginawa nila, hindi na sinabi na, makita nyo na, di, pag-isipan ko muna kung anong gagawin ko. Oftentimes, ganun po tayo mga tao. Di, pag-isipan ko muna, di, kailangan muna ng... Pero yung mga alagad na to, makita natin, mabilis yung kalang desisyon. Ibig sabihin, all this time na nagtago sila, when there was a time for them to show up, sila ay nag-show up. But then, sabi niya dito, verse 55, ito yung pangatlong C, sabi niya, the women who had come with him from Galilee. The women who had come with him, yung him dito, Christ, from Galilee, followed and saw the tomb and how his body was laid. Andun sila, sabi ko kanina, lingering sila dun sa paanan ng Panginoong Jesus habang siya nakapako. At sinundan nila para makita saan ba dadalhin ni Joseph yung katawan ng Panginoong Jesus. Bakit? Bakit po sila sumunod? And then sabi niya, then they returned and prepared spices and ointments. Makita natin dito, because they will go back to finish what Joseph and Nicodemus has just begun. So si Nicodemus at si Joseph, nilagyan ng spices at ointment yung katawan ng Panginoon, but not yet properly na nilagyan na yung sufficient para pagka maalala nyo si Lazarus, 3 days na namatay, after ng 3 days, sabi ng kanyang mga kapatid, Panginoon, pag binuksan natin yan, umaalingasaw na yung, kasi hindi sila nag-embalsa mo. Unlike yung mga tayo sa Pilipinas, sa mga Egyptian minamammifies, ginagawang mami, di ba? Yung, hindi po yung noodles, yung mami na pinapatigas sila para ma-preserve yung corpse ng mga especially ng mga payro nila. So yung ating Panginoon Jesus, so sumunod yung mga kababaihan para may plano silang babalik to give yung proper na burial sa ating Panginoon Jesus. So si Nicodemus, si Joseph, ginawa nila kung ano yung makakain nila for 3 hours, pero yung mga babaihan, plano nila, after ng Passover, sila ay babalik. In the meantime, sabi doon, natin, sabi ko, after 6 hours, bawal na silang gumawa ng preparation. Ibig sabihin, meron lang silang between 3 and 6 para gawin yung prepared spices and ointment para pagbalik nila after Sabbath, ready na yung lahat. Makita yung mga una, makita natin dito, pinapakita dito, yung mga kababaihan na to, hindi lamang sinundan nila ang Panginoon mula sa Galilee, bagkus meron silang mahina yung kanilang theology. Bakit sinasabi kong mahina yung kanilang theology? Yung faith nila, actually, very shallow. Very shaky. And walang depth. Bakit? Naniniwala sila na mabubulok ang Panginoong Jesus. Siya ay mamamatay. Na-expect nila na ang Panginoon, just like any other corpse, na yung katawan ng Panginoon maagnas. And so, kailangan na mag-prepare ng something para pag naagnas yung katawan ng Panginoong Jesus, hindi mangangamoy. Amen. Ilang beses na sinabi ng Panginoong Jesus, I will go to Jerusalem, be crucified, died, and after 3 days, I will rise from the dead. Ilang beses niya sinabi yon. Pero yung mga lagad niya, up to this time, hindi sila naniniwala na siya ay muling mabubuhay after 3 days. In fact, sa mga pagdating sa chapter 24, pagbalik nila sa mga lagad, hindi rin sila naniniwala. But then, what drives them and what yung maiko-commend natin sila doon sa kanilang virtue na yung kanilang compassion sa ating Panginoong Jesus o yung kanilang affection sa kanilang Panginoon.
Hindi yung kanilang faith, hindi yung kanilang theology, bagus mahal nila ang Panginoong Jesus at gusto nilang ibigay yung nararapat o kung ano man pwede lang magawa at least doon sa huling yugto sa katawan ng Panginoong Jesus. Ibigay yung proper respect, proper burial sa kanilang Panginoon. Nakita natin sabi nga, pero sinisip nila na that's the end. Patay na yung ating Panginoon. Patay na yung ating tagapagligtas. That's the end. However, still I want to pay tribute, I want to pay respect, at even yung last na pagpapakita ko ng pagmamahal ko sa aking Panginoon. Kaya pupunta sila the next day doon. Uli, sabi nga, though yung faith nila mahina, at yung love nila ay nag-uumapaw. Kaya nga sabi ni Pastor Lawrence nakaraan, di ba? Bakit sa mga kabaihan nagpakita? At actually, bakit kay Maria Magdalena, di ba? Maria Magdalena, kaya nga tinawag na si Freddy Aguilar na Magdalena yung kanta niya. Bakit, di ba? Kalapating mababa ang lipad, di ba? Bakit? Siya yung hindi ideal na babae. Right? Siya yung ideal na babae na tinutuya. Pero yung isang ideal na babae na virtues na ginagala, hindi siya yung type na babae. Siya yung type na babae na kung saan full of na mga pangutya dahil sa kanyang past, doon sa kanyang nakaraan. However, bakit sa kanya unang nagpakita ang Panginoon? Para natin dito, una, tinakita ni Maria Magdalena, habang wala yung 11 disciples o 10 disciples, kasi isa magpapakamatay na later on, diba? Pero si John the Beloved nandun, yung 10, they were fearful para sa kanilang mga buhay, pero si Maria Magdalena, si Mary na mother ni James the Less, at even yung iba pang mga kababaihan, nandun dahil sa kanilang pag-ibig sa kanilang Panginoon. Hindi ko sinasabi na si Pedro at yung the rest, hindi nila mahal ang Panginoon. Mahal nila ang Panginoon Jesus. But then, pinapakita dito kung paano previously si Joseph, si Nicodemus, may takot sila. And this time, may takot yung mga alagad ng Panginoon Jesus. And it was an opportunity, pag takot yung iba, na mag-show up yung iba, mag-level up yung iba. Even dito, makita natin, yung mga kabaihan, hindi sila yung mga preacher. Hindi kagaya ni Pedro, na mangaral si Pedro, in one instance, 3,000 yung nasave. Pero yung mga to, mga kababaihan na kung saan ay napakababa ng tingin ng lipunan sa kanila culturally. Hindi paniniwalaan ka ng mga testimony. However, yung kanilang pag-ibig still, pinakita nila sa Panginoong Jesus dun sa kanilang last attempt na ipakita yung respect nila, yung pag-ibig nila dun sa katawan ng Panginoong Jesus. So makita po natin mga kapatid, tayo, mga kababaihan, may mga time na titignan natin yung ginawa sa side ni Joseph of Arimathea. Yung mga kababaihan na to, wala silang tune na maiaalay sa Panginoong Jesus. Wala silang power, wala silang authority. Hindi sila pinapakinggan sa lipunan. Mga kababaihan. Pero, yung role nila dito sa yugto na to, ipakita yung kanilang pag-ibig, sumunod sila. Para unmistakably. Pag balik na the next day, wala na doon ang Panginoong Jesus, sila yung magbabalita, Jesus is risen. Amen. Otherwise, pwede pag sabihin na, ay hindi, ibang libingan yung pinaglagyan. Wala nakakalam, except si Joseph at saka si Nicodemus, wala makakalam. Pero by God's providence, yung kababaihan na to, in demonstrating yung kanilang pag-ibig sa Panginoon, God used them also i-proclaim sa kanilang mga kalalakihan na mga kasama later on that Jesus Christ's body is no longer doon sa grave. And di nila alam kung nasaan. Actually, later may papakita ang dalawang anghel sa kanila. He is risen. Sabi na, dalawang anghel sa kanila. And yet, hindi pa rin naniniwala yung mga 10 disciples ng Panginoon. Dahil po mga kapatid, nakita natin dito, we never underestimate yung
role ng mga kababaihan doon sa, hindi lamang sa tahanan, but even sa church. Yung compassion na pinakita dito ng mga kababaihan, pinapakita yung pagmamahal nila sa Panginoong Jesus. When the strongest, yung mga lakihan, ay wala, makita natin sino natitira. Mga kababaihan na nuturing sa nga ng mga mahina. So mga kapatid, makita natin dito, same na recommendation na binibigay ng Scripture sa atin. Sabi ko nga kanina, yung katawan ng Panginoong Jesus sa lupa ngayon ay yung kanyang church. And praise God, yung Panginoon ay binigyan niya ng mga godly women. Yung church na to, na kung saan para ipakita yung pag-ibig sa katawan ng Panginoon. And sabi ko nga, hindi natin binamalit yung kakayahan, yung role ng mga kababaihan doon sa church. Makita natin actually, sa ating pagtapos, yung challenge dito, yung pinakita ng mga nagtatago, mga secret ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Makita natin, lumabas po sila, at even yung mga kababaihan, supposedly mga mahina, sila yung mga nandun, natira, para bigyan ng proper na respect, burial ang ating Panginoon. When everybody run away, yung mga na-expect, sila yung mga nandun. Lagi yung task po sa church, hindi lamang yung praise God na marami tayong mga binless ng Panginoon na umawit, na mag-lead sa congregation. Pero hindi lamang po yun yung ministry sa church. Yung mga kababayan na to, at mga kanina, yung role nila na ginawa is mag-prepare simply ng mga ointments para sa burial ng mga Moses na hindi man nagamit. And yet, ginawa nila yon para sa Panginoong Jesus. At makita natin kung paano ginamit sila ng Diyos na yung kanilang mga ginawa by name. Mary, the mother of James the Less, ay nakatala sa Bible yung kanilang mga pangalan. Hindi man po may tatala yung ating mga pangalan doon sa pages ng Scripture, but then our names are written in the Lamb's Book of Life. And yung ating mga gagawin pa para sa karya ng Diyos, para sa kanyang church, ay nakalista po doon sa Acts na gagawin natin na kung saan later on will be rewarded by the Lord Jesus Christ ayon sa ating faithfulness sa kanyang iglesia. Kaya po lahat ay tumayo and let's pray. As we close in prayer po, I encourage you na tingnan po natin yung pangusap ng Panginoon through His Word. Una, saan po ba tayo dun sa storya na ating nabasa? Tayo po ba ay mga secret na mga follower ng Panginoon Jesus? At ano yung pangusap sa atin ng Panginoon Jesus? Saan galing ito? And kung tayo naman po ay mga kababaihan, I pray na kagaya ng mga karakter na nakita natin sa Scripture. Bagamat yung ating mga ginagawa ay hindi nandun sa spotlight, yet ginagawa natin to as long as na alam natin ito ay pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating Panginoon, sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. I pray na gawin po natin ito, hindi dahil sa sabihin ng mga sino pa man sa church na, well, good, o thank you, but then expecting na at the end, yung commendation na mahal natin is mula sa ating Panginoon, sabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Let us close our eyes po, and once again, let us come to the Lord in prayer. Ama naming Diyos, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita, Panginoon, sa
hapong ito. Lord, salamat sa katotohanan na ang kamatayan ng Panginoong Jesus, Panginoon, ay pagpapatunay na siya nga, bagamat siya ay Diyos, Creator of heaven and earth, siya ay nagkatawang tao, Panginoon. He humbly did it, Panginoon, because of His great love para sa amin. Para yung atonement, yung kaligtasan namin, Panginoon, na rebelde sa inyo, na nagkakasala sa inyo, Panginoon, ay ma-reconcile kami muli sa inyo, Panginoon. Magitan ng kanyang kamatayan sa krus bilang perfect sacrifice dun sa Passover, Panginoon, to atone for our sins. And thank you so much, Panginoon, yung kanyang muling pagkabuhay is a testimony ng kanyang atoning sacrifice, yung kanyang atoning death, Panginoon, ay kinalugdan po ninyo at inyo itong tinanggap, Panginoon. Lord, salamat. Isa rin po na paalala sa amin, Panginoon, na in standing for the truth, in standing for the cause of Christ, and in coming to the light, Panginoon, confessing that we are indeed Christian or expressing publicly yung aming faith bilang mga Kristiyano, Panginoon, we may encounter yung persecution, we may encounter, Panginoon, yung panunuya ng mga tao. But then, Panginoon, help us. Grant us yung courage. Courage, Panginoon, na alam namin na our hands, our lives, Panginoon, are secure sa inyong mga kamay, Panginoon. And even, Panginoon, help us din po na however menial, Panginoon, however seems to be o seems na insignificant yung aming mga ginagawa sa church, yung mga pag-invite, yung mga ano man mga task na ginagawa namin, Lord, help us na i-count namin ito with great joy, Panginoon, sa aming paggawa ng mga ito, Panginoon, knowing that we are not pleasing men, but we are pleasing you, Panginoon, and expressing yung aming pag-ibig, yung aming compassion. Lord, help us to be compassionate din, Panginoon, sa ibang tao, as you have shown compassion sa amin in saving us, Panginoon, from the penalty of our sin. Lord, thanks so much kayong patuloy na magwalhati at madakila, Panginoon, sa lahat ng i-accomplish nyo sa magitan ng mga narinig ng mga salita mula sa inyo, Panginoon, sa hapong ito. And now, beloved, knowing all these things, may the God, our Father, and the Lord Jesus Christ, together with the Holy Spirit, be with us today and forevermore. Amen. Amen.